Sa La Loma Cemetery naman sa Caloocan City, kabilang ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings umano noong Duterte administration sa naggunita sa araw ng mga patay. Naging mahigpit naman ang seguridad doon. Dumako tayo sa La Loma Cemetery kung saan naroon si Naomi Almojano. Naomi, kamusta ang naging sitwasyon dyan? Paul, hindi inalintana ng mga tao ang init ng araw kanina sa La Loma Cemetery ngayong Undas. Dagsa ang mga dumalaw na pamilya sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito na rin kasi yung itinuturing nilang mini-reunion sa bawat paggunita ng Undas. Gayunpaman, nakita nga natin kanina na mahigpit ang inspeksyon para sa seguridad. Marami pa rin kasing mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit kahit na patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko. Sa mismong entrance pa lang ng La Loma Cemetery, siksika na at mahirap makapasok dahil sa dagsa ng mga bumibisita para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Mahigpit ang seguridad sa loob ng sementeryo. Bago makapasok, masinsinang ini-inspeksyon muna ang mga gamit para masigurong walang dala ang mga bisita na ipinagbabawal ng mga kagamitan gaya ng sigarilyo, Bluetooth speaker at lighter. Pero gaya ng nakagawian, bit-bit ng mga nagsisibisita sa sementeryo ang mga kaldero, upuan, lagayan ng maiinom at tent na panangga sa matinding sikat ng araw. Ang pamilya Lagera maaga pa lang nagpunta at nag-set up na ng kanilang sisilungan sa puntod. Bit-bit ang mga pagkain na sasapat hanggang gabi na. Pinapakita lang namin sa kanila na naalala namin sila, di ba? Taon-taon. Si Sunny Antonio naman, kasabay ng kanyang pamilya, sabay na ring ipinagdiriwang ngayong Undas ang kanyang kaarawan sa sementeryo. Kaya naman namin ginagawa ito para yung memories ba, hindi namin, alam nila na hindi namin sila nakakalimutan. Kung di ba makapunta, nag-online mass. Tinatayang nasa humigit kumulang nasa 70,000 katao ang bumisita sa La Loma ngayong taon. Higit daw na mas marami kumpara sa 58,000 naitala noong nakaraang taon ayon sa pamunuan. Samantala, may mga nagtirik din ng kandila sa dambana ng paghilom. May ilang mga bisita rin ang nagtungo sa dambana ng paghilom para mag-alay ng mga kandila at bulaklak para sa mga biktima ng madugong war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Nag-alay din ng dasal ang iba para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Paul, bago nga ang ating newscast, nagsara na kaninang alas 10 ng gabi ang gate ng La Loma Cemetery. Isa-isa nang nagbaklas ng mga tolda at nagsiuwian ang mga tao dito. Kaya para sa mga hindi pa nakadadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, huwag pong mag-alala dahil muling magbubukas ang sementeryo bukas November 2. Yan muna ang latest dito sa Caloocan, Paul. Thank you, Naomi Almojano mula sa La Loma.